Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. 35 minutes after 1 o'clock. Welcome sa Wanted Sweetheart / Digital Love Lines. Ngayon pong hapon ng Webes, September 19, 2024. Digital Love Line. Love Line. Mixed by DJ Rogan. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. DJ Jeff. Once again, good afternoon, good morning, magandang gabi sa inyo pong lahat ng mga viewers natin, listeners. Saan man po kayo ngayon? No? Good morning o ano man pong oras, no? Magandang gabi. No? Inulit lang. Thanks God! Webes, pecha 19 na. Napakabilis ng ating panahon talaga, no? Sa mga gusto pong sumali sa Digital Love Lines, open na po yung linya. Sa mga gusto pong magpa-line up, sabihin lang po ninyo na gusto po ninyo mag-share ng love lines. No? O mga problema po ninyo dyan, love problem, face problem, neighbor problem, kahit anong problem, no?
i-share po ninyo dito at para naman lahat tayo magka-problema na. Damay-damay na. Sa mga naghahanap naman ng sweetheart dyan, na pangalan, edad at saka lugar, yan lang po ang i-send nyo, no, sa ating hotline para kayo po ay mahanapan po ni manager ng makakamatch po ninyo. No? Edad, lugar at saka pangalan. No? Yun lang po ang i-send po ninyo sa hotline natin sa Viber or sa Imo. Good afternoon, good morning. Advance Merry Christmas. Merry Christmas! Ayun. 96 days na lang. Ayun po, mahigit bago ang Pasko. Merry Christmas! Pabilis lang po yan, no? Oh, kaya ano pang hinihintay nyo kung wala kayong asawa matapos na yung taon eh. Hindi pa rin kayo nakahanap ng mapapangasawa ninyo. Sa mga gusto po mag-share ng love lines, no? May mga problema po kayo dyan, 18 pataas, pwede. Lalaki man o babae, no problem. Lalaki, babae, bakla o tumboy, pwedeng sumali. Oh, kahit may asawa ka, walang problema. O baka sabihin ninyo, hindi ako pwede dyan kasi may asawa na ako. Oh, hindi po, no? Kasi ano po yan, digital love lines. Digital Love Line. O ito na po muna, no? Makakasama po natin ngayong hapon si Miss Pilipina, no? Wala ho yung pangalan niya dito, manager Rao. Hindi ko mahanap. Opo. Nasa linya na, no, si Miss Merida, tama po ba? Magandang hapon. Saan po kayo ngayon, ma'am? Saang lugar o probinsya, bansa? Nandito po ako sa Canlubang, Canlubang, Laguna. Laguna. Okay. Opo. Sige, ilang taon na po kayo, ma'am? 62. 62 years old. Digital Love Line. Love Line. Mula sa may Canlubang, 62 years old. Ano pong problema, ma'am, na gusto po ninyo hingian ng solusyon? Ano po problema? Gusto ko po magkaroon ng kaibigan. Wala po kayong nahanap. Problema talaga yan Ma- pag wala kang kaibigan. Opo. Oo. So, love lines po ito, ma'am. Ay isi-share po ba kayo? Karanasan po ninyo pagdating sa pag-ibig o problema po ninyo, mga pinagdaanan nyo sa buhay? Meron naman po. Sige, no? Pakinggan po natin ang inyong kwento, ma'am Pilipina, no? Mula sa may Canlubang. Wala po ba kayong, ma'am, mga kaibigan? Bakit naman po wala po kayong kaibigan? Sa totoo lang, stricto kasi yung mister ko, ayaw niya nang bumabarkada ako o sumasama sa mga kumare o kakilala. Dahil siya po ay nasa ibang bansa. Hindi, kung kausap lang naman di ba? Oo. Okay lang mo kasi ang ginagawa lang po niya sa akin ay siya nang tumatawag para hindi na daw ako malungkot. Oo nga naman. Umpisahan po natin, no? Tubong ano po kayo? Anong province po ninyo, ma'am? Kawayan, Isabela. Sige. Ilang taon po kayo nagkaroon ng boyfriend? Ito po ba yung napangasawa ninyo? Opo. First time and first husband. Unang boyfriend, unang asawa. Siya na rin ang asawa. Kwento po ninyo, ma'am. 16 years old, 16 years old ako na nag-asawa.
Ngayon, nagkaanak kami ng 5. Sa 16 years old, kayo pa ba that time nag-aaral o ano pong pinagkabalan? Hindi na. Tumutulong na ako sa aking mga magulang. Aha. Tapos, paano naman po kayo nakilala nito ni Mr. po ninyo? Magkapit-bahay lang kami. So... Siya po ay isang bakery boy. Aha. So, anong nangyari? Nung nakita kanyang hindi na rin nag-aaral, pinaalam ka sa magulang mo, asawahin ko na lang to kung ayaw nyo paaralin. Ay, hindi naman po. Barkada kasi niya kuya ko. Kaibigan niya yung kuya ko. Nakilala ko siya. Kinaibigan din muna ako. Aha. Hanggang sa nagkagaanan na rin po kami ng loob. Hanggang sa humantong na din doon sa pag-ibigan. Niligawan ka, sinagot mo. So, Oo naman. naging kayo. Opo. Tapos, Nagpakasalo kami. sa edad na 16 and 20 years old. 16 ka pa lang, nakasal na po kayo? Opo, dito sa Carmona, Cavite. Ba't po naman, taga Isabela po kayo pareho? Ba't po kayo na dyan napadpad? Dito po kasi nagtrabaho yung father ko. Lumipat po kami dito. Dito kami nanirahan. Ilang taon po ba, ilan po kayo magkakapatid at hindi po kayo nag-aaral, 16 ka pa lang? Hindi. Ako lang, 4 kaming kasama ng father ko. Ako, yung kuya ko, tsaka yung 2 bunso. Kapitbahay po ninyo yun sa Isabela yung lalaki. Ano po yun? Sumama po sa Hindi inyo? po. Carmona, kapitbahay namin sa Carmona. Okay. Ang probinsya ho ng husband ko ay Romblon. Bali, ilang taon po kayo nung dinala po kayo dyan, ma'am? Dinala ko dito ng father ko is 10 years old. Okay. So, dyan po pala ninyo kapitbahay itong lalaki. Ngayon po, nung ipinaalam naman ho kayo sa magulang, sa tatay mo, pumayag Opo naman. naman. Pero ba to, hindi po kayo nagdadalawang isip? 16 pa lang ako, mag-asawa na ako. Dapat nag-aaral pa lang ako, ganun. Pero, Hindi naman. Yung time na yun, hindi naman po ako na nag-aaral at saka galing po ako ng Manila. wala po kayo, hindi po kayo nangangarap that time? Nangangarap. Kaso, minsan, ang buhay namin minsan palipat-lipat. Wala kaming permanent address. Hirap po nun, no? Oo, yun ang naging dahilan. Ano po ba trabaho ng tatay po ninyo? Ba't po kayo palipat-lipat? Gawa ng kung saan siya madistino. Ano po ba trabaho? Messenger. Okay. Okay. So, yun na po. No? Sa 16 years old, nagpakasal po kayo, nagsama po kayo ng mister mo. Ano po trabaho niya? Kasi 20 years old pa lang din naman. Nagtrabaho po siya sa bakery. Tapos, ikaw Bakery boy. nasa bahay ka na lang din. Tapos, nung time na aalis ang tatay ko, in-apply siya sa trabaho sa PNCC. Doon na siya nagtrabaho ng 25 years. So, ikaw po, nasa bahay lang po kayo? Opo. So, ilan po yung naging anak? 5. Okay naman sa pagsasama nyo? Opo. Mabot naman kami ng 45 years. Kaya lang, nagkalayo kami ng 15 years kasi nag-abroad po siya. Kwento po, ma'am. Doon na ho siya inabutan ng... Doon sa 15 years na hindi niya pag-uwi, doon na siya inabutan ng pagkamatay. Saang bansa po ba yun? At hindi umuwi? Sa Kuror, Palau. Sa Palau? Ba't naman hindi umuwi? 20 na. Hindi naman. Nasa sa kanya naman po yung problema eh. Pwede naman siya umuwi kung gusto niya. Ba't di umuwi? Nanghihinayang daw siya sa pamasahe. Daw. Okay. Kwento po, ma'am. Gawa ng may pinapag-aral kaming anak. Parehong nag-aaral sa private.
Saka nung time na yun, maliit pa ang sahod. Kaya nagtsatsaga siya. Kaya ang ginawa niya, yung pinaka-present na ama na dapat uuwi siya every year o kung ilang taon pwede siya umuwi. Hindi na siya umuwi, pera na lang ang pinadadala. Mhm. Kaya nung time na gusto niya nang umuwi, mag-for good, ayun, doon na po siya. Tinamaan ng sakit na malubha. Mhm. Inatake na siya. Hanggang sa nakoma. Mhm. Inuwi na lang dito ng anak kong pangalawa. Anong sakit po nun, ma'am? Ano po bigla daw tumaas yung BP niya. Aha. Parang ang tama niya ay coma. Mhm. 8 days sa ospital. Yung ika-9 days niya. Wala na. Digital Love Lines. Bumigay na siya. Love Lines. 1 week bago siya inuwi dito sa Pinas. Kasi inaayos yung kanyang death certificate. Yung habang nagsasama po kayo dito bago po siya mag-abroad, no? Okay naman po kayong dalawa. Ikaw po Okay naman. hindi pa rin sufficient yung kinikita niya dun sa trabaho niya. Ba't kailangan niya pumunta ng abroad? Hindi, nawalan po siya, DJ, ng 2 years na trabaho kasi nga nabayaran siya doon sa company pinapasukan niya. Mhm. Ngayon, nagtayo na lang ako ng tindahan. Kaya naman, kaya lang, hindi niya gusto yung maging tambay. Mhm. Naiinip siya, ayaw niya naman dito sa bahay gumawa. Mhm. Mas gusto niya pa magtrabaho. Mhm. Kaya pumayag naman ako na nag-abroad, sinamahan ko na rin siya sa pag-apply. Mhm. Ayun na nga, no? 15 years sa abroad, hindi umuwi, ibang anak po ninyo nag-aaral, kasi nangihinayang, no? Hanggang umabot sa point na bumigay na siya. O kailan po yun? Kailan po yun umuwi dito, ma'am? Inuwi yung bangkay? April lang. April last year? Ito lang po. Ito lang. Okay. Sabi po ninyo, dinala ng anak mo. Ibig sabihin, doon po yung anak mo. Kasama niya. Kararating lang po yung anak kong pangalawa doon. Mhm. Kinuha niya. Totally kinuha niya. Mhm. Para may kapalitan niya. Once na uwi siya rito, may kapalit na po siya doon. Mhm. Pag once na siya na mag-for good dito, meron na siyang anak na ipinasok. Aha. Mm. Wala pang 1 buwan yung anak ko, yun, umano na siya. Inabot na siya ng atake. Mhm. Digital Love Lines. Sa 15 years na yun, ma'am, okay naman. Wala naman pong problema pagdating sa relasyon ninyo, mag-asawa, kahit malayo kayo sa isa't isa. Oo, okay naman kami. Lagi naman tumatawag sa isang araw, 6 na beses siya mag-call. Mhm. Kasi inuumpisan niya na madaling araw, 4:00. Na madaling araw, ang ulit no, hanggang 8:00 na ng gabi. Mhm. Ganon kaming mag-asawa. Ngayon, abiyuda na po kayo. Hindi kayo nakafocus sa usapan natin eh. Oo, Naghahanap po kayo ng sweetheart? yung forever. Sige, i-line up mo nga po to manager. Standby po kayo, ma'am, ha? Okay, sige. Doon po sa mga gustong mag-share ng love lines, no? Kayo po ang nakakaalam ng kwentong buhay ninyo. So kayo po ang magkwento, wag na ho ninyong hintayin na magtanong ako, ha? Yung mga karanasan po ninyo, pag-ibig, mga problema ninyo dyan. Oras natin, 54 minutes after 1 o'clock. Hanapan mo to ng makakausap manager. Nga lang, kakamatay niya lang. Kakamatay pa lang ng asawa. I-PM nyo lang pangalan po ninyo, edad at saka lugar kung saan bansa po kayo ngayon, no? Saang probinsya ng Pilipinas. Digital Love Lines. Love Lines.
O ito na po muna, nasa line 1. Na kung gusto po niyo makausap po yun si, ano po yun kanina? Si Ma'am Mirida, no? Pangalan niya. Kung gusto po niyo makausap, makilala, i-PM nyo lang po kami sa Viber para i-match po namin kayo doon sa kanya. Sa line number 2, sa Viber, makakasama po natin si Adel pagkatapos si Lynn. Sweetheart na po talaga ito. Good afternoon kay Criselda Montejo na nakatutok po ngayong hapon. Maraming salamat. And hello, Merry Christmas daw, no? Sabi ni Cassie Ken. Merry Christmas. Thank you, thank you. Si Ma'am, sino po ito? Lynn? Harap po sa camera, ma'am, para maayos. Yan. Saan po kayo ngayon, Ma'am Lynn? Saang lugar o probinsya? Kuwait po. Aha. Ano po? Okay. Lakas-lakasan ang busis, ma'am. Mahina masyado. Wala po kayong asawa ngayon o boyfriend? Wala, sir. Wala. Kagigising lang po ba? Opo, sir. Okay. Good morning. Adel, sir, saan po kayo ngayon? Magalaw masyado ang kamay, sir. Huwag niyo igalaw. Ayan, nawala ka na tuloy. May tumawag sa kanya. Saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar o province? Ano po, sa Karkar, sir? Province. Cebu. Po, sir, Cebu. Cebu. Wala po kayong asawa sa ngayon? Girlfriend? Wala po, sir. Ma'am, wala po kayong asawa dito sa Pinas? Ako po? Ay, hindi. Ay, ikaw, ako ako ba si ma'am, kakalorkel? Ikaw! Usap po kayo. Pasok. Hello, good morning. Ako ang idea sa sir. Tulog pa siguro. Tanghali na pala sa ano. Tulog pa siguro to si ma'am. Sir Adel, sino po ang tumatawag sa inyo, sir? Sagutin niyo po muna. Baka, ano po yan? Napaka-importante. Mamaya, Wala na po, wala na. maputol na naman yan mamaya. May tumawag na naman. Bakit kaya? Ano na, sige, salita ka. Parang hinga yan tayo yung signal niya dyan eh. Ewan ko, kumbot sa langaw. Hello, Hello, sir. ma'am. Ay, ubos oras na. Hello. Musta? Ang Pilipinas. Isa kayong karkar. Taga saan po kayo, ma'am? Ako sa Pinas. Morsha. Opo. Saan po, ma'am? Morsha, Negros of Saan ba? Negros Occidental. Sa ngayon, nandyan ka sa ibang bansa. Oo, ngayon nasa Kuwait ako. Isagad mo nga po yung Sa ngayon, ma'am, saan ka, ma'am? Sa Kuwait daw, sir. Sa Kuwait. Ma'am, isagad niyo po yung ulo mo sa screen. Huwag po kayo maglagay ng kisame. Ulo lang po kasi nakikita sa live. Okay. Isagad po yung ulo, ah. Ikaw? Asan ka ngayon sa Pinas? Ano po, sa Karkar po, Cebu. Okay. Kailan ka uwi sa Pinas po, ma'am? Wala pang plano eh. Bago ka pa lang dyan. Kung asawahin mo, eh. Tagal na. Oo, diba kasi? Ilang taon ka na? Ako, 35. 35. Ayos. Mas matanda ako sa iyo Ikaw? kasi 49. Okay. Maraming 49 na po. 49 ako.
Good. Oo. Tapos, may anak ka? Ilang anak na po sa iyo? Dalawa. Malalaki na. Mga matanda na. Ilang taon na yan? 27 at saka 25. May asawa na. Hindi pa. Wala pa. Binata pa sila? Hindi pa nag-asawa. Sa ngayon, Ikaw, nandyan sila sa Oo, nasa Pinas. Oo, nasa Pinas. Sa amin. Nasa trabaho. Yung una po ninyong nakausap dito, sir, kamusta po kayo nun? Ano po, DJ, masungit po. Parang hindi kami magkaintindihan. Masungit? Sinasabunutan? Sinabunutan ka? Ano ka na pala? Ano ka na pala dati? Nag-usap po kayo off-cam? Nung in-off-cam ko na po ba? Nag-usap pa ko kayo nun? Sa ano lang po, DJ, sa live lang po kami nag-usap. Hindi mo na tinawagan o chinat after? Hindi na po. Masungit ba yun? Parang hindi naman. Ikaw ngayon masungit. That time hindi mo ako pinapansin. Kinakausap kita, tinatanong, hindi mo ako sinasagot. Hindi ko Sige, o ito magkalapit lang ako kayo na girl sa province, oh. Baka naman. Tapos tangan ako ng Cebu eh. Kailan po? Noong 27. Nung umuwi ako dyan. 25 at saka 27. Alam mo naman yan ang Cebu? Alam ko yung Cebu. Hindi lang sana. Pag uwi mo, dito ka dadaan. Hindi naman pwede makadaan dyan dahil may ano rin kami. Pag uwi mo, international airport, tas may airport naman yung Bacolod. Diretso lang. Diretso ka na lang. Iwalay po kayo sa asawa, sir? Iwalay, no? Iwalay na po. Iwalay na po. 2007. 2007. Oh. 2007. Noon na lang ako sa'yo. Oo. Magtanong ka. Ilang years na po ba kayong hiwalay, ma'am? 20. 20. Yung anak mo ngayon, ilang taon? 2. 27 yung panganay. Panganay mo. Ilang taon ka na ngayon? 35. 35? 45. 45. Okay. Lakas sa kasan mo kasi dinig ko, 35. Lakasan mo busis mo. Kaya sabi ko, 27 yung panganay, tapos 35 pa lang siya. Ilang taon na siya nag-asawa? 6 na taon? Ay, ikaw, ilan yung anak mo? Anak ng asawa mo pala, hindi kayo Yung asawa mo, ilang anak ng asawa mo? Ano po, ma'am? 3 pong anak ko, tapos wala sa akin, nasa kanya. Kasi po, yung panganay, nagkataon na ngayon ng 21. Yan po ang pinag-aral ko sa college. Nagagrad na ngayong taon. Tapos yung pangalawa at saka yung bunso, ang pangalawa ko hindi nag-aaral, trabaho, tapos yung bunso ko grade 12. Wala po. Ano pa? Pag magkalapit lang po kayo, Bacolod sa inyo. Tapos yung ko, live-in partner ko, nasa Dumaguete. May live-in partner pala siya sa DJ. Paano yan? Di,
Yung ano, yung nahiwalayan ko 2007, yung live-in partner ko. Hindi ko siya Hindi ka pinakasalan. kasal. Hindi ka Oo. kasal. Opo. Oo. Ako kasal ako eh. Hindi mo ako mapapakasalan dahil kasal ako. Wala namang problema po, ma'am, kung magkaintindihan lang tayo. Hindi naman importante ang kasal, ang importante magkasundo tayo. Kasi nandyan ang blessing eh. Mm. Yan, kasanayan sa mga ano yon, mga relasyon. Kahit may kasal sila, pag hindi sila magkasundo, wala din. Malayo ang blessing eh. Tulad sa amin, kahit kaming ano, wala kaming blessing. Hindi pa rin magkasundo. Wala. Ang hinahanap ko sa babae, yun lang. Simple lamang yun. Mapagmahal. Ang pagkatiwalaan. Yan, makatiwalaan. At may respeto. Respeto sa isa't isa. Yan. Yung asawa mo, ma'am, nasaan na? Nandun siguro umuwi sa kanila. Ewan ko, hindi ko, wala akong balita doon sa ano. Pero kumukontak sila sa kumukontak yung mga bata minsan. Pag may kailangan. Taga saan ba yan? Pag nila yung papa nila. Malayo sa amin. Anong probinsya yung asawa mo dati? Ganun din. Negros din. Occidental Malayo o yan? lang sa amin. Occidental. Kung sakali magpunta po ako sa inyo, Wala Wala ba problema. Wala. ipagmalalaman. Dyan. Ma'am, kung sakali Bakit pumunta ako, naman hindi? Bakit hindi naman kung magkakasundo lang naman tayo? talaga makasundo tayo. Wala namang problema. Walang problema dyan. Basta magkakasundo lang tayo. Pagtutulungan lang. Huwag yung makasarili. Dahil ayaw ko yung ganyan. Sana ikaw na nga. Sana all. Sana. Ay, Sana all. pang ilang sali mo na rin to ma'am? Pangalawa, pangatlo? Wala, first time pa lang, Sir DJ. First time pa lang? Naiingit kasi ako sa mga ini-interview mo. Naiingit ako tuwing nanonood ako ng live mo. Sabi ko, dito kaya ako sasali. Yun. Ay, nainggit ka lang pala. Naglakas loob ako na... Nainggit ka lang pala. Naglakas loob ako na... Hindi naman. Naglakas loob ako na nag-try na sumali sa inyo. Sabi ko, malay mo. Oh, dito yung destiny, di ba? Mas maganda sana, ma'am. Laman ko kung kailan ka umuwi. Hindi ko kasi maiwanan yung alaga ko dito kasi caregiver ako dito. Paano yun kung hindi ka makauwi dito sa Pinas? Uuwi ako. Uuwi talaga ako. Hindi naman sabi na hindi ako uuwi. Uuwi ako. Pero sa ngayon lang na hindi muna. Dahil pag umuwi ako, sabi ng mga anak nila, dadalhin ko raw yung tatay nila pag umuwi ako. Dahil walang mag-aalaga eh. Ayaw nilang kumuha ng iba. Okay naman yun, ma'am, Ito kasi talaga muna ako. trabaho ang ganyan, OFW ka. Alam ko, pero gusto ko lang magpa-personalize lang tayo kasi hindi naman tika inayawan magtrabaho dyan. Gusto ko lang magkausap tayo ng personal. Yun. Kahit saglit lang mga ganyan. Pwede ka man bumalik agad. Walang problema din. Parang pakiramdam ko, parang magigising ko lang din, nantok ako. Diyan. Kung gusto kang umuwi sa sa Bacolod,
samahan naman kita. Okay, walang problema. Pero sa ngayon, dapat itong next year dapat uuwi na ako. Kaso lang nakiusap sila kasi nga yung matanda parang mahina na eh. Baka pag uwian ko raw baka mamamatay na. Ilang taon na po ba yan, ma'am? Kaya yun. Ilang taon na siya? 7. Po? 77 na siya. May tumawag. Ulit kasi may tumawag. Nagpapagawa kasi ako ng bahay sa Pilipinas. Huwag ka na gumawa, ma'am. May bahay naman na si sir, siguro. Doon na lang kayo titira. Iba pa rin na pinaghirapan ko. Ma'am, pwede mo lakasan. Hindi ko madinig yung boses mo eh. Sabi ko, iba pa rin na pinaghirapan mo yung bahay. Yung bahay mo, iano mo lang yun sa mga anak mo. Pag tayo na, tayo, Pero, kung pwede lang sana. May bahay naman na po kayo, sir? bakit may bahay ka ba? Eh, yung bahay ko nasa Negros. Tapos, iniwan ko naman yun kasi... Kasi Negros. Tapos dito sa Cebu, nagre-renta lang ko, pero may balak akong umili na kahit maliit lang na lupa. Patayuan natin kahit maliliit lang na bahay. Kasi lang sa atin. Sa Okay inyo, naman yun. sa inyong dalawa. Ba, kita mo ang planado na kagad, oh. Oh, saan ka pa? Yan yung Opo, taong, yun yung taong ano, desidido mag-asawa. Oh, may pangarap, no? Alam niya na kung ang gagawin niya kung mag-asawa. Oh, Hinihingi sa Panginoon Diyos, DJ, yung mabait na babae oo. ng may panindigan ba sa ano, usapan. Mahirap matanda tayo, wala tayong pagdating natin sa bahay, wala tayong kausap, kanyan, wala tayong sumbungan ng mga problema. Pero ako sanay lang ko din. Sanay ka na. Sanay na ako. Anong pangalan mo, ma'am? Lynn. Ang buo. Lynn Mamaya makuha talaga yung pangalan ni mama mamaya. Mawalan ka ng pangasawa, sir. Bakit naman? Bawal nga banggitin dito yung full name, di ba? Sinasabihan na kayo niyan. Mamaya mawala lahat ng savings mo sa bank account mo. Tapos gid. Maya na lang kasi bawal dyan. Sasabihin ko sa iyo yung totoo. Salamat po, ma'am. Salamat po. Ang bait mo naman, ma'am. O, mabait kung sa mabait. Kung sa mabait. Mabait ako. Kung hindi ako nagkamali, ma'am, ikaw na. Kasi nakita ko naman yan sa mukha mo. Wow. Parang mabait ka talaga. Talaga ba? Oo. Talaga ba? Okay. Kung hindi ako nagkamali, Pang ilang girlfriend mo na ako. ma'am, hindi Kung naman. sakali kung sakali. Pero parang personal yata eh. Kung sakali lang, ikaw naman. Diyan din tayo pupunta. Sabihin ko lang kung tayo na mag-usap. Tatanungin. Oh, Kasi parang, personalan Wala. yata eh. basta seryoso. Ma'am, pwede mo bang lakasan yung ano mo? At konti lang yung Yung volume mo kasi dyan, ko na lakasan mo. natin yung sobrang volume. hina eh. Ganun po yun, sir, kasi may tumawag po sa inyo, no? Kanina. Kaya ano po yan, bawas na ho yung volume. May tumawag po sa inyo pareho eh. Ganun ba? Nawawala po yung audio.
Anong trabaho mo ngayon? Malakas na yan ha. Nag-ano na yung liig ko. Anong trabaho mo ngayon? Ma'am, hindi ko na madinig ang boses. Ano? Wala na akong Hindi, madinig. narinig mo ba ako? Hindi. Now, na. Hindi. Wala na akong madinig. Bakit yan? Ano ayan ang natabo? Nga hindi nakabati ang lalaki. Oh. Malain ini. Malain ini. Sir Cynthia. Hindi. Ini ayhan kay muan sa siyensya. Unkun kay muan sa mga tinuga. Oh. Hello, sir. Hello po. Hindi ko na marinig yung boses ni ma'am, sir. Pero ako naririnig po ninyo. Ang hina naman. Oh, hindi. Kaya. I-cancel nyo po muna. Tatawag ako ulit. Cancel ko ha. I-cancel ninyo. Yo. Andyan pa eh. Adel! Andyan ka pa! Pa! I-cancel mo na! Na! Sir, i-cancel nyo po muna, sir. Para matawagan natin ulit si ma'am. Adel! Del! Ay, hindi nga talaga nakarinig. Masama talaga ito. Masakit na yung tiyan ko. Adel! Yes po. Oo, i-cancel po muna yung tawag. Tatawag ho ako ulit. Batian man galigag. Tawagan natin ulit, no? Nag-uusap sila pareho. Parang parehong bagong gising ba? Walang kalaboy buhay. Parang nakasampung round sila buong gabi. Tapos nag-uusap sila. Lakas-lakasan ang boses, ha? Ayun. Po, ma'am. Okay na. Okay na ba? Ayan. Narinig mo na? Rinig ko na po. Okay. O ngayon, Bibis. sige, magtanong ka pa. Wow. Dali, kasi maya-maya, wala na akong time. Kaya nga. Yan ang the best. Yan ang the best pag nag-abroad ka. Pag pumayat ka, sabihin na hindi ka pinapakain ng amo mo. Pero pag tumaba ka, swerte ka sa amo mo. Yan, totoo yun. Kahit ko yan. Yung iba, umalis ng Pilipinas, napakatapa. Pagdating dito, para ng kalansay. Bakit? Kasi maraming trabaho, hindi pinapakain ng maayos, isang bisis lang pakainin ng amo, tira-tira pa. Pag tumaba yung isang tao sa abroad, sabihin mo maganda yung amo. Hindi madami sa pagkain. Kaya yung amo ko hindi madami sa pagkain dahil akong nagbabudget ng ano namin eh. Ng pagkain namin. Kasi kami lang namang dalawa ng amo ko dito. Walang iba. Yung amo ko kasi, kaya alam mo kung bakit hindi ko maiwan-iwanan. Mm-hmm. Ano kasi siya bulag na, tapos bingi pa, may cancer pa, may heart, heart, yung may problema pa sa heart. Kaya hindi ko siya maiwan-iwanan.
Pero ngayon, sa ako ng Diyos, simula nung nandito ako sa kanya, hanggang ngayon ako nag-aalaga sa kanya, pre-cancer na siya. Mm-mm. Tapos, unti-unti nang nag-ano. Mhm. Kaya hindi ako nila mabitawan, hindi ako makauwi. Mhm. By the way, Pero pinagsawa, wala naman akong uwian eh. Wala naman akong asawa doon, wala naman akong ano doon. mm. Okay lang naman sa akin, at least pag dito ka, may pera ka. Pag sa Pilipinas, wala kang pera. Dahil sinong magbibigay sa'yo ng pera? Mm. Sir, excuse lang ha. Kilala niyo po ba ito si Anita Nicoro, sir? Ito yung nakausap mo last time? Opo, DJ. Okay. Nag-usap po kayo noon off-cam? Sabi niyo po hindi na kayo nag-usap off-cam? Nag-usap pa ho kayo noon? Ano? Hindi na? Oo, Ah. may sakam. Nag-usap pala kayo. Sabi niyo po kanina, tinanong kita, sabi mo wala na. Kasi masungit. O, di ba? Pero nag-usap pala kayo noon. Noon. Pagkatapos sa ano natin sa live, yun Mhm. nag-usap kami sa cam. Pero Ah. sa ngayon wala na. Aha. Sa ngayon wala na. Nanonood po siya kasi ngayon, sir. Sabi niya, nagsisisi daw siya. Mahal ka daw niya eh. O, balikan mo yun. Dami niyang comments, sir, oh. Puro positive lahat. Diba? Bakit hindi? Ano pa ba nangyari, sir? At bigla ka ho niyang iniwasan, sir. Parang hindi kami makasundo, DJ. Sa Parang hindi kami magkasundo. anong bagay? Wala na siya. Parang wala. Hindi ko kaya yung Mm. yung ugali niya. Oo. Parang hindi ko kaya. Bakit naman? Gino-joke niya lang pa siguro niyan eh. Sinungaling siya. Oh. Sinungaling, sir? Paano mo nalaman? Isang beses sabi ko sa kanya, uwi ka dito sa kung gusto mo tayo, kita tayo. Sabi niya, may laka daw yung amo niya. Wala akong magawa. Tapos dyan lang siya sa Ikaw naman, sagdi, i-interrupt ko yung sinasabi mo na uwi-uwi. Akala mo ba ganun lang kadali pag sinabi mo na umuwi ka, nakaka-uwi kami agad? O pag sinabi mo na sa ganito, kailangan natin na magkita sa ganito. Kasi mayroon na ganyan eh. Dapat antayin mo kung kailan ang plano ng mo na kung kailan. Hindi nasabi na parang kahit ako ayaw ko yung ganun. Sa totoo lang. Ako prangka akong salita pero hindi ako pag hindi ko nagustuhan yung talagang magpa-prangka ako. Sinasabi ko yung totoo. Kasi pangit yun, Sir JJ. Na parang pinuforce mo yung isang tao na umuwi para lang magkita ka. Yun po pala, sir. Yun ang gusto mo mangyari sa dati. Hindi, kasi pareho lang din po kayo ng complain, no? Ang sabi mo, ayaw mo sa kanya, masungit. Pero ang sabi niya dito sa comment, sama daw ng ugali mo. Oo, sabi niya sa comment, Kaya, sabi niya. Oo. Wala naman gawa kung gano'n naman ang tingin comment niya. siya sa Oo. Basta, oo. Pero ikaw, naging mabait ka naman po sa kanya, no? Ang usapan namin, DJ, hindi niya tinutupad. Ay. Yun lang. Lo. Ang usapan ninyo na One word. Uwi siya. Sabi ko, pumunta ka naman dito. Sabi niya, hindi ako pwede makapunta dyan kasi may lakad yung amo niya. Tapos, wala pala. Dyan pa lang yun sa pinsan niya. Saan po ba yun galing? Di po ba nasa abroad na rin po? Hindi po. Yung kapatid niya galing sa abroad siya po, hindi po. Yan lang sa Mandawi. Mandawi lang. Ay, malapit lang po pala sana. Okay. Kaano mo lang pala. Kalugar mo Mandawi na po. Mandawi. Ba't naman siya ang pupunta sa inyo? Sana nag-effort po kayo, kayong pupunta doon para at least, no? Matawag na lalaki ba?
may day off naman siya. Kasi yung nag-live tayo, Oo. sabi ko ng linggo, pinapuntahan ko siya sa sa simbahan ng Santo Niño. Doon kami nag-meet. Tapos usapan namin ganyan. Isang beses nagpunta po dito sa Ngayon, nang nangyari, pangatlong beses, sabi niya may laka daw yung amo niya. Hindi naman totoo yan kasi doon siya pumunta sa pinsan niya. Ibig sabihin, pinangaling siya, ayaw ko ng ganyan. Nahuli mo ba? Paano mo nalaman pumunta doon sa pinsan niya? Kinabukasan, DJ, tumawag siya sa akin. Sabi ko, kumusta na? Sana, dito lang ako sa pinsan ko. Ganun ba? Sinungaling ka talaga. Yung ayaw ko eh. Sabi mo, may lakad ng amo mo, hindi ka pwede makaalis ng bahay. Tapos doon ka pala sa pinsan mo. Pero ano po yun, no? Ano po, naging kayo po ba? O nililigawan pa lang ninyo the time? Ang alin po, DJ? Kayo na po ba? Naging girlfriend mo na siya the time? Hindi pa naman. Parang hindi. Friend lang yata. Friend lang. Friend lang, wala akong feeling sa kanya nga maging may relasyon. Parang friend lang. Ayun naman pala eh. Busted naman pala yun eh. Ikaw ma'am, ako nanonood yan ngayon ma'am ha? Anong pangalan mo? Ayaw niya nang nagsisinungaling. Wala pala. Nag-di-off ka naman pala. Pinsan mo ikaw pumunta eh. Ganon. Hindi ka naman girlfriend eh. Wala naman siyang feeling sa'yo. Sana kahit tinagpo mo lang si sir. Kasi hindi ka naman liligawan. Wala naman siyang balak sa'yo. Huwag mo lang indyanin. Ano pong pangalan mo? Ano nga yung pangalan kanina? Kamusta na po, ma'am? Nag-uusap kayo dyan eh. Okay lang naman. Simple lang akong lalaki, ma'am. Yun lang ang hinihingi ko sa isang babae. Respeto. Respeto lang yun. At saka tiwala. Ang gusto mo po talaga sir, siyempre makita mo yung babae, yung iba pa rin sabi niyo po kanina, gusto mo rin pauwiin si ma'am para at least yung makita mo sa personal, ganun no? Gusto ko si ma'am. Gusto mo siya? Oo. Usap na lang tayo kasi ihatid ko na yung alaga ko, may pupuntahan siya. Bibihisan ko pa. Yun na. Tumawag na. Sir DJ. Ma'am. Ano na? Tinatawag na ako. Paano kita makontak, ma'am? Automatic po yan, no? Konektado na kayo. Tulad po ng dati, sir, sana kausap mo. Tuloy-tuloy po yan mamaya pag may time na po si ma'am. Dito rin sa Viber, sir. Automatic. Dito lang ako tatawag. O dito rin siya tatawag. Sige, no? Sige po, maraming salamat and good luck. Bye-bye. Thank you, Sir DJ. Bye-bye. DJ Hill mo kron magripaton ta. DJ Hill na naman daw. Hindi ako yun. Ayun po, gustong-gusto ni Boy si girl, no? Kaya ang gusto ni Boy ngayon na makapagbakasyon si girl dito sa Pilipinas. Yun. Para mipakita niya yung effort niya. Hindi ko na makita yung nag-comment kanina na ang sabi siya po yung kausap ni Boy dati. Sobrang sama daw ng ugali ni Boy.
Sino po yun? Kay Mante, mapunggan gani ang baha, mapigilan pang baha, pero ang utog hindi. Kaya wag niyong bitinin yung isang lalaki. Wag ganyan. Wag ganyan. Pag sinabi niyong magdi-day off kayo, magkikita kayo, tuparin po ninyo. Yung lalaki, nag-prepare yan. Pinaglaanan ka ng panahon. Nagtabi po yan ng ng papakain sa'yo. Yan, baka nagpagupit pa yan. Binili pa ng bagong damit. Tapos tawag dyan, nag-rehearsal, nag-practice na ba? Para hindi mapahiya sa'yo. Nag-shave. Tapos di mo lang sulputin? Sinong hindi magagalit? Okay lang naman po yun kung hindi ka daw nahuli. Yun nga lang, sinabi mo, ayaw pumayag amo mo ba? Yun ba yun? Tapos, nalaman niya doon ka lang pinsan mo nung day off mo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Napunggan gani ang baha, pero ang utog hindi. Oras natin 32 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Good afternoon lovely England. Good morning sa'yo, Day. Ito yung may boyfriend na nanonood pa rin sa akin, no? Thank you, lovely England. Carisel Poras, good afternoon. Maraming salamat po. Susunod. Merry Christmas! Ayun po, malapit na talaga yung Christmas. Yan po. Merry Christmas sa inyo. Susunod. Ito po muna, gusto mag-share ng love lines? Standby po, mama. Standby lang. Pasuyo po ako sagad ng ulo, ma'am, sa screen. Para walang ceiling, walang kisame na makita, no? Ayan, no? Magandang hapon. First name po ninyo mo. Anong first name mo? Stella po. Stella. Perla? Stella. Stella. Ay na, pandinig ko. Sige. Mula po sa saang lugar po si Stella? Ako po ay taga-Lipa, Batangas City. Mhm. Sa ngayon po, nandito ko sa Italy. Okay, sige. Gusto mag-share ng love lines. Pasok! Digital Love Lines. Love Lines. Ilang taon na po si Ma'am Estela? Matanda na po, 69 na po. Wow! 69. Yan talaga yung paborito kong number, eh. Nagbabaka sakali pa rin. Oo. Di po ba sumali na po kayo sa Wanted Sweetheart last
Last month? Sumali po, hindi naman po ako napasalang. Hindi pa. Okay. 69 years Oo. old. Oo. Hindi naman halata na 69. Akala ko nga mga 45. Nasa Italy, no? Saan po kayo sa Italy ngayon, ma'am? Milan. Milan, Italy. Ano pong pinagkakabalahan mo po dyan? Ako po ay nag-summer job lang ng 3 months. Sa totoo po, hindi na ako nag-work dahil nagpipensyon na ako. Aha. Diyan sa Italy mismo, pensionin. Kasi senior na rin, no? Opo. Nung pong ako ay nag-age 67, automatic, pension na ako. Aha. So, ano po, nagsa-summer job na lang po kayo para malibang, no? Pag may time? Yeah, para libangan. Okay, sige. Ay, kwento niyo po sa amin, may naging asawa po ba kayo dito sa Pilipinas? May naging asawa po since na ako po lang ay 19 years old. Pero hindi ko po love yung aking asawa dahil bata pa po ako, bata pa. Gusto ko pang ako'y magkaroon pa ng ibang karanasan. Siyempre. No? Kung ako po ay masunuring anak, sinunod ko po yung aking mga magulang. Nagpakasal po ako sa aking Sila may gusto doon sa lalaki, magiging asawa mo? Ang niligawan po niya yung mga magulang ko. At saka yung mga tito ko. Okay, oo. Nakilala po namin siya ng May. May kami kinasal. Nakilala ko lang siya isang buwan. Tapos pinakasal na agad kami ng magulang ko. Umiiyak po. Dahil hindi ko po gusto, may boyfriend ako nung that time. Okay. Pero hindi na po kayo nag-aaral that time. 19 years old po kayo. Hindi na po. Dahil ang mami ko po ay balo. Nabalo po siya nung kami pinagbubuntis, may kakambal po ako. Nag-aral na lang po ako ng dressmaking sa Batangas. Nakagraduate naman po ako, nagtayo po ako ng shop. Ayun po yung aking shop, meron din akong maliit na patahian na 20 person ang nananahi sa aking shop. Ilang taon po kayo? 19 pa lang that time, ha? 19 lang po. 20 years old, nagkaroon na po ako ng isang anak. Okay. Tapos, that time, nasundan pa po, naging 3 ang aking anak. Humirap na po ng humirap ang buhay dahil yung pong aking asawa, ayaw pong magtrabaho. Baka ho ginusto lang din po kayo. Kasi, yun nga, may shop po kayo, di ba? Nung po ako ay nagka-shop, noong ako po ay may mga anak na dahil hindi ko nga po alam kung anong aking gagawin para makaano sa aking mga anak, makasupport. Pero nung panahon na bagong kasal pa lang po kayo, ano pong trabaho nito ni Sir? Ay pa-extra lang po sa tricycle. Okay. Hindi po siya ng sariling tricycle, pero hindi po siya nagdadrive, ay pinadadala pa po niya sa ibang tao. Magkano lang po sa kanya? 80 Kaya nga po, ang ibig ko pong sabihin ay ang nangyari po, isang kahig, isang tuka. Hindi po yun ang gusto kong buhay, kaya umalis po ako ng Pinas. 3 po yung anak ninyo that time? Nung iniwan ko po yung aking bunso, halos ay 3.5 years lang. Siya nagbabantay sa anak ninyo? 1990 po ako umuwi. Ako umalis. Bali, iniwan mo sa kanya. Sinabi mo na. Siya po, dus po sa asawa ko. Tapos kumuha po ako ng babysitter na susweldohan para mag-alaga sa anak ko. Ano po ba ginagawa niya? Kasi wala naman po. Ba't kumuha pa ko kayo ng babysitter? Tangad nga po Saan po ba kayo nakatira that time? Nasa parents po ninyo? Nasa parents niya? Wala po, nangungupahan po kami. Okay. Nangungupahan po kami. Di pinadadala. Ako po, maswerte naman po pagka ako po ay tourist nung ako pumunta dito ng Italy. 1990? 1990, tourist po ako. Nag-tourist po ako, mag-isa lang ako.
kasama ko po lang ay si Lord. Hanggang ngayon si Lord lang ang kasama ko. Pero ano po talaga target po ninyo na dyan kayo pupunta? Pangarap po ninyo na dyan kayo pupunta? Dahil may kaibigan po ako dito, sabi po niya, nagtatawagan po kami nung kaibigan ko, sabi po niya, kung gusto mo, dalian mo ang pagpunta mo dito at mayroong isang pamilya, mayaman, naghahanap ng katulong. Ay di nung pagdating ko nga po, 1 week lang akong nagpahinga, sabak na sa trabaho. Di nakatrabaho agad ako. Di monthly, may naibigay na akong sa aking mga anak. Yung po ay 3 years na ganon. Tapos nung after po ng 3 years, that time wala po tayong cellular, wala pa po tayong cellphone. Sa sulat lang po, every week may dumarating po sa akin sulat galing sa asawa ko. Pero nung panahon na yun, di po ba, sabi mo nagtatawagan kayo ng kaibigan mo? Ano po yun, long distance? Opo. Talaga pong nagastos ako para matawagan ko yung kaibigan kong nandito na sa Italy. Dahil ako nga po ay talagang decide ng dahil nababalita ko po yung mga kitaan dito sa Italy. Eh di ganun nga po ang nangyari. Nag-abroad ako, di nakakakuha nga ng trabaho. Every end of month, may napadala kong pera. On that time, that is 60,000 pesos. Di okay na lang, okay sa kanila. Babayad ng bahay, yung pagkain nila, yung mga gamit sa school. Pero ang hindi ko po nagustuhan, di kinuwento ko po yung aking trabaho dito. Early in the morning, gigising ako, paalmusalin ko yung 2 bata dahil may anak pong 2 bata yung aking employer. Ihahatid sa school, pagbalik ko ng bahay, maglilinis, lahat ay gagawin ko, ako magluluto, ako ang lahat, basta't ako po lahat. Ako po ay may rest na 2 hours, 2 to 4 rest hour ko. Di kinukwento ko po yun sa sulat. Sumusulat. At half day ng Huwebes, day off ko, at saka whole day ng Linggo, day off. Tuwi pong susulat yung asawa ko, ang sinasabi po niya, kung meron ka sanang makikitang 2 hours dun sa iyong rest hour na part-time, part-time ka para madagdagan yung sweldo mo. Bastos. Kung yung day off, kung pwede, maghanap ka rin ng part-time para lumaki ang iyong sweldo. Sabi niya. Sabi po ng asawa ko, diyan po ako napaiyak. Ngayon po, hanggat ngayon po maalaala ko, hindi po pagmamahal ang kanyang Ina-accept ko po siya kahit hindi ko po gusto. Dahil sa pagsunod sa aking mga magulang, dapat naman po magpakita siya ng kaunting pagmamahalaan. Kaunti. Yun lang naman po. Dapat po sasabihin niya, mag-iingat ka dyan, baka magkasakit ka, nag-iisa ka dyan. Wala po. Nutusan ka pa na mag-part-time. Opo. Talaga po that time, tinapos ko na po ang relasyon ko sa kanya. Ako po, naawa po sa akin yung aking employer. Pinatawag po niya ako ng long distance sa Pilipinas. Mag-usap kayo ng iyong asawa at tapusin mo na yung asawa mo dyan ay hindi kanya mahal. Ang gusto lang niya sa iyo ay pera. Di yun nga po ang nangyari. Ikinuwang ko na doon sa aking anak na panganay yung remittance ko. Ilang taon na po yung anak po ninyong panganay nung nakipaghiwalay ka na? Ano na po high school na. Ay di, ganun na nga po ang nangyari. Tapos ay di, binabantaan po niya ako na hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas, papatayin kita, ganun-ganun. Kaya nga po, sinasal po yung aking panganay at yung aking pangalawa. Ang pangalawa ko po lalaki, 3 po ang aking anak. Panganay ko po babae, tapos lalaki, babae. Sinasal po yung 2, yung panganay at yung pangalawa, hindi po ako nakauwi. Binabantaan nga po ako daw po ipapatayin niya. Noong pong ikakasal na, yung aking bunso, sabi ko, nag-decide po ako sa patayin mo ako hindi. Ito last ng anak natin na mag-aasawa, uuwi ako at uuwi.
So, kahit na matagal na ang panahon na ang anak po ninyo, Hanggang po sa kanyang kamatayan, ay talaga pong may banta siya. Pero yung pong aking anak, na panganay, nasa Amerika po siya. On that time. Sabi po niya sa akin, Mami, wag kang mag-alala. At ako'y nakipag-usap na sa mga pulis na doon, sa time ng kasal ng bunso natin, merong pulis na nakaabang pero hindi naka-uniform. Kung umaksyon po si tatay nang hindi maganda, may dadampot po agad sa kanya. Yun po, umuwi po ako. Dahil katapusan ko na pong anak na mag-aasawa, hindi ko pa rin po makikita. Yun po, nakauwi po ako, matibasay po naman ang kasal, ayos naman po. Hindi siya gumawa ng kung ano-ano. Nung makita ka... Hindi po, dahil nga po, binabalaan na nila, tatay, may mangyayari sa inyo pag kayo gumawa ng masamang aksyon. Pati po yung aking anak na lalaki, ganun din po ang sabi sa kanya. Dahil ang nag-asawa na nga po yung aking panganay, yung aking pangalawa, nung mag-aasawa yung aking bunso, hindi na po ako pumayag na hindi ako uuwi. Talagang umuwi po ba ako. Tapos yun po, di wala naman po anong masamang nangyari. Tapos nagbalik na po muli ako dito sa Italy. Mas matagal na po ang buhay ko dito sa Italy kaysa Pilipinas dahil kahit po nung siya namatay, hindi din po ako umuwi. Namatay na siya. Namatay na po 4 years ago na po. Ay di yun po, kaya po sabi ko, time na maghanap ako ng aking kumpanyon. Kung meron po. May makakasama ka pa. Siyempre, dyan po, ilang taon po kayo nung naghiwalay kayo, 1990? Hindi po, maghiwalay po kami, that is 1995 na, ganoon. Okay. Pero nagka-boyfriend po ako, German, Tedesco. 5 years kung boyfriend, that 1915. 2015. 2015, 2004. 2004. 2014. 2004 po, naging boyfriend ko yung yun. German. Tapos, in po kami 5 years. Ay, ang gusto po niya, mag-stay na ako sa kanya at pakakasalan niya ako. Pero on that time, ako po ay nagpapagawa ng bahay. Sabi ko, ito ang aking dream bago ako umalis ng Pilipinas, magpapagawa ako ng family house. Pinili ko po ang pamilya ko. Iniwan ko po yung aking boyfriend. Sa ngayon, nag-iisa lang, friend-friend na lang. Pero yung asawa po ninyo na yun, ma'am, bago siya namatay, may naging asawa po ba siya? Kalibin? Wala pong makakagusto sa kanya. Tamad po ay pong magtrabaho. Paano siya nabubuhay? Kasi wala na. Pinaalis mo na. Kung ako ay nandun, ako po lagi ang naghahanap buhay. Ay nung pong ako'y nawala na, yung nagkasakit na, gano'n na. Nung may asawa na pong lahat ang aking mga anak, kinupok po siya nung aking anak na lalaki. Yun po ang nag-ano sa kanya. Kaya nakasurvive po siya. Pero ako po talagang kahit siya nung namatay, hindi po ako umuwi. Pero ikaw, may sama ka pa ng loob sa kanya o ipinasa Diyos mo na lang din? Wala na po yun. Ako po, ang ugali ko po, pag ako po yung nagalit, lumipas na yung kaya ko pong magpatawad. Pero hindi ko na siya gustong makita. Pinatawad ko siya dahil sabi ni Lord, magpatawad ka, ikay magpapalain. Tsaka, para may peace of mind ka na rin kasi kung bigat yung dala mo, yung sama ng loob. Wala po. Sa puso ko po, wala na po akong bigat. Yun nga po, at sabi ko po nga po sa aking mga anak, gusto niyo umuwi ako? Patay na naman hindi na naman niya ako kayang patay na siya. Sabi
sabi naman po ng aking mga anak, okay na mami, kaya na naming anuhin itong tatay at ano. Mhm. Ang pinag-aalala po nila, yung mga kapatid noong asawa ko. Mhm. Pero sila po ba, yung mga kapatid nun, okay naman sa inyo o may sama din ang loob? Po, okay po ngayon. Ngayon po okay. Nung pong last na umuwi ako, nagkikita-kita kami, okay po. Mhm. Naintindihan nila na hindi ako yung may problema. Yung kapatid nila ang may problema. Mhm. Now, may balak po kayo mag for good dito sa Pilipinas o dyan na lang din po kayo? For good po sa Pilipinas ang gusto ko dahil nandun siyempre po ng pamilya ko. Pero kung makakakita po ako ng Italiano, ano sa akin, ay dito po pag ganun. May bahay naman po akong sarili sa Pilipinas. Yung mga anak po niyo stable na rin. May mga ilang taon na rin sila. Nasa 40-50 na rin, no? Stable na po. May apo po. Ako po ay may apong pitong lalaki. So nakapagbakasyon naman po kayo dito? Kailan po yung last mong bakasyon, ma'am? Last 3 months lang po. Kaya lang po ako bumalik dito, tumawag nga itong employer kong ito, na ito po ay ang ending summer job last year. Tumawag po siya, ako po yung nasa Pinas, sabi niya, kung gusto mo ay umuwi ka at ikaw uli ang mag-summer job. Doon lang po ako dumating June 24, June 26, nag-start ako ng summer job. So ngayon, kakapahinga mo lang po pala ngayon, no? Nandito pa po, ang tapos ko pa po dito ay sa Martes pa. Dahil 3 months na summer job. After that, uwi na naman kayo ng Pilipinas? Mga next year na lang po, magpahinga muna. Pero dyan, pag tulad po niyan, wala na po kayong trabaho. Saan po kayo nakastay? May babahay po ba kayo dyan? May mga kaibigan po akong ang dami naman po ditong boarding house na Okay. At least dahil yung bahay ko ay, kung ang akin pong anak ay construction. Di ba lang hindi ko naman po nilagyan ng for sale. May nakagusto, nabilhin yung aking bahay. Tumubo naman po, binenta ko. Diyan sa Italy? Sa Pinas po. Sa Pinas. Dahil yung aking anak ay construction. Ngayon po, by next month, umpisa na uli yung bagong bahay. Ang ginagawa ko na lang po, build and sale. Mas maganda. Engineer po ba? Architect yung anak po ninyo? Po yung aking anak na lalaki. Po? Engineer po yung aking anak na lalaki. Ayun, yun talaga yung linyada niya, no? Gumawa ng bahay. At least pwede niya ibenta. Laking tubo, Halos kalahati po ba? Sabi, nung itinawag po sa akin, Mami, ganito po ang presyo, ibibigay na natin. Sige. Yun po kasama ang mga laman. Fully furnished kasama na. ng lahat, ang furniture, lahat. Di maganda. Kasi kung wala namang nakatira, di po ba? Oo nga po. Kasi October, umpisa na uli dahil nang lumabas na daw po yung building permit. So, ang hirap pong kuhanin, ang tagal kuhanin ng mga building permit na iyan. May ganun. Kasi po, ang hirap. Oo, mahirap. Kung may padulas, mabilis So, lumabas na yung mga papers na kailangan, kaya next month, mag-i-start na ng work. So, doon po sa gagawin yun, may naghihintay na rin na gustong bumili. Kaya di yung pong ginagawa ko, build and sale. Maganda. Kasi bibihira ka lang naman dito sa Pilipinas at kung makahanap ka na ng Italiano ngayon, wala na. Diyan ka na. Kung uwi ka po, may mga anak ka naman po dito sa Pilipinas na pwede mong pagstihan. Opo, yung pong anak kong lalaki, yung po ang katabi ng bahay ko. Malaki po ang bahay niya. Sabi niya sa akin, Mami, kung ikaw man ay uuwi kahit ngayon, di wala pa, hindi pa yari yung bahay mo. Meron po akong guest room dito sa baba, sa iyo yun. Yun, wala pong problema. Hindi naman pala. So maswerte yung mga
mahanap mo ngayon, no? Sige. Pero Ako po maswerte sa trabaho, pero hindi po ako maswerte sa sa lab. baka ngayon po, pag makahanap po tayo, hanapan kita. Mga ilang taon po ba yung gusto mo? Si edad mo yung, yan, 69? Hindi naman halatang 69, ha? Ka-level ko, kahit mas bata ng 2 taon, okay na rin. Mga 70, mga ganon, 68 to 70 o 67 or what? Huwag naman po yung napakabata. Baka Okay. Pero dapat wala din pong mga obligasyon na tulad mo. Enjoy na lang, no? katulad ko po ako, wala na po ako sa totoo lang. Kaya lang po kinuha ko itong summer job. Pinakausapan ako ng employer ko dahil kilala na nga ako nung matanda at ako din ang nag-summer job noong last year. Sige. Saka isa lang naman po matandang inaalagaan, napakagaan. Napakagaan, paalmusalin mo, bibisan mo. Siya nakaupo na kayo, nanood ng TV. Andyan pa ho kayo ngayon? Sa Martis pa po ang aming baba, sa Milan. Ito po ay isang isla. Isla ang aming pinag-aanuhan. Napakaganda. Sige po. Bakit makakasyo na nung amo ko? Matagal na rin po kayo nagpa-line up dito. Yung nga lang po, wala ho kami maibibigay na ka-match po ninyo kasi bibihira din pong mga may nagpa-line up ng ganun, no? Ganong edad ng lalaki. Tindahan ko naman po, araw-araw po ako nanonood ng program mong Anay, natatawa na lang ako. Kasi yung mga lalaki, yung mga lalaki po kasi maraming ng mga nagpa-line up, mga edad ng lalaki, 20, 30. No? Pero yung mga babae po kasi, maraming mga nagpapaline up 40, 50, 60. Ganon. Meron din po nakita na edad ko na, ang gusto ng may bata, ang babae. Oo, merong ganon, no? Gusto merong ganon na, opo, kita ko. Gusto nila bata yung babae kasi sa kanila. Pero alam mo ma'am, pag ganyang pensyonada ka tapos nasa Italy pa, marami talaga niyan. Tulad po noon kay Sir... Sino nga po yun, manager? Sa US din, na magpo-for good. Si Sir Danilo, napanood po ninyo yun? Parang nasa 60. Oo, yun. Hanggang ngayon, marami pa rin gustong makipag-usap doon kay Sir Danilo, ha? Kasi alam po nila, may pension na rin. Magpo-for good na rin sa Pinas. Po, manager? Oo. Ako po, may sarili akong bahay. Kung ako may makukuhang partner, bibili kami ng sasakyan. Mag-giro-giro na lang kami. Giro-giro. Gagala-gala na lang. Buhay na. Wala po akong kapusang anak. Hindi isa lang ako sa bahay. Wala pong mga nagre-rito-rito sa inyo, ma'am? Kunyari, mga close friend mo, family mo. Yung... Marami po sa akin nagre-request dito sa Facebook. Natatakot po ako dahil ang iba ina-accept ko. Minsan po naman ay mga scammer. Pag ilang message ka na, di pasasakayin ka muna ng pasasakayin sa mga message. Nanghihingi ng pera. Ibinablock. Tama. Yun po talaga yun, no? Kaya, hindi, I mean po yung mga kapamilya mo, mga kakilala nyo dito sa Pilipinas, mas maganda po yung kilala nila yung mairirito sa iyo ba? Paano naman po, hindi naman po ako nag-i-stay ng matagal sa Pilipinas. Kaya wala pa po akong Diyan po, Italiano. May mga manliligaw po ba kayong Italiano? Marami pong manliligaw. Pero ang gusto ko po yung magtutotoo. Sige. Pag may... po ang galing ng mga Italiano, manliligaw, i-date ka, ganun-ganon, tapos hindi ka naman tututuhanin, tinikman ka lang. No? Tikman lang pala, no? Ganun na rin po pala sila dyan. Ganun po ang karamihan dito. Yung mga nag-friend request, minsan po ina-accept ko yung friend request, sabi ko ang gwapo nito. Minsan sasabihin, ipakita mo nga yung ganito, ipakita mo nga yung... No.
Ganun po ang karamihan sa mga lalaki Mm. na mga puti. Ganun po. Mm. Lalo na po yung may mga edad na. Pero ma'am, hanggang tingin na lang yung mga yan. Hanggang sa isip na lang. Pero siguro yung... Pero hanggat pinanonood po yung, kumbaga, pinakita mo hindi mo, pinakita mo ano, may ginagawa po sila. Ay. Anong ginagawa? Hindi, ini-enjoy po nila yung kanilang pututoy. Pero pag may edad na, sigurado, pag maraming bisyo, pag may edad na, mga pag 70, wala na yan, ma'am. Oo, hanggang tingin na lang talaga, no? Sila ng gano'n na nakikita nila kahit hindi, kung sa kuwan ay sa isip na lang. Sa isip na lang. Hindi yung isip niya, yung mata niya. Sige, pag sakaling meron pong makapagpanood po nito na yun po yung gusto mo, yung seryoso, totoo sa'yo, at gusto ka kausapin, ila-line up ka na lang namin. Opo. Sige. Sige po. Maraming salamat. Ako yung laging nanonood kahit nga sa gabi pinanonood ko yung mga minsan. Kagabi ang dami kong kami message doon sa babae laging nakaganon. Saan doon? Oo. Yung nasa... Ay, tinatakpan yung mukha, yung bibig, yung may dimple. Sabi ko, hindi ka naman bingot. Bakit matatakpan yung bibig mo? Baka daw mga makakilala. Sabi niya, naiyak daw siya. Ay, ambot. Kasi alam naman nilang public yan, tapos iya pa. Bakit siya sumali kung takot siyang ganon? Sige no? Maraming salamat. Anong oras? By the way, ma'am, anong oras po dyan? Anong oras ngayon? Ay, dito po ay, ano bang oras na ngayon dito? Yung relo po ay, yan, namatay. Yun lang. Libing na natin. 9 o'clock ng umaga po, papasok na, oras na ng pagpasok. Okay, sige. Martes, Webes na rin. Araw na rin ng Webes ngayon. Opo. 6 hours po ang ating gap. Sige. Maraming salamat ha. Good luck po. Pag may na lang, keep open na lang ang linya para anytime pwede po kayong maisa lang. God bless. Likewise. Kapogan, Sir Jay. Thank you. Nawawala yung aking lungkot pag ako nanonood ng programa, ikaw lang yung tinitingnan ko. Sige. Maraming salamat ha. Okay. Alam ko hindi lang si Madam Estela ay nakaranas ng ganun, no? Na nagkaroon ng asawa at natamad, yun ang tumulak sa kanya at nag-abroad, no? Para sa kinabukasan ng mga anak niya. Alam ko halos karamihan ganun, no? Dahil sa mga asawa nila, no? Nag-abroad, no? Para makadawa-dawa, umangat ang buhay ba? Oras na po natin, 28 minutes after, or make it 3:03 na ng hapon. Oras natin dito sa Pilipinas. Stand by! Viber po ito, manager. Sige. Nasa Viber, may mga kasama po tayo. Ayan. Si Buena, no? Madam Weng, saan po kayo ngayon? Saang lugar o probinsya? Sa? City. Quezon City. Nakasali ka na sa Love Lines, sa Wanted Sweetheart, di po ba? Yes. Kamusta kayo nang nakausap mo? Wala na. Wala na. Okay. Bawas-bawasan mo nga po yung volume, ma'am. Parang nagtutok-back tayo. Yung volume ng cellphone mo. Dito na Anday TV. Dito open na ba yung dito? Okay. Sige. Ka-open yung Bluetooth.
Maingay. Ay, yung electric fan siguro. Yung maingay. Yan. Sige. Gusto mo mag-share ng love lines? Love lines po yung... Na lang pala, maingay sabi ko sira ko cellphone. Sige. No? Umpisahan natin, ha? Hawakan ko na lang yung cellphone. Ayun. Very good. Pasok. Digital Love Line. Love Line. Digital Love Line. Love Line. Si Madam Wing mula sa may Quezon City. Saan po kayo sa Quezon City, ma'am? Sa Fairview, Payatas. Payatas. Ilang taon po kayo, ma'am? 45 na. Galupok-lupok. Kailan po kayo dito sumali sa Wanted Sweetheart? Pampitsa yun. Nakalimutan ko eh. Basta nakausap mo na ako. Sige. Ngayon po, ikukwento mo ang buhay mo kung bakit ngayon single ka. Bakit naman? Ilang taon ka po ba nag-asawa? 19 po ata yun. Kalimutan mo na? Yun yung pag-aasawa, hindi mo yun makakalimutan, 'di ba, sa buong buhay mo. Alam mo kung kailan ka unang tinusok ng karayom. Hindi mo yun makakalimutan habang buhay. 16 pala ako nag-asawa. 16. Lami kayo. Sweet 16, ha? Bakit naman napaaga, ma'am? Wala, basta napaaga. Sino po yung na pangasawa po ninyo? Wala na. I mean, nung time na yon, sino po yon? Yung nanliligaw po ba sa inyo? Wala, sumama lang sa kanya, tanan. Pero hindi po ninyo kaano-ano yun, di mo kilala. Dito lang, taga sa amin lang din. Tapos inaya ka, tahanan tayo? Baga tayo bahay-bahay, ako tatay, ikaw nanay? Tapos, siyempre, curious ka kung ano yung ibig niyong sabihin. Sumama ka na lang, wala namang rason na kunyari, may galit ka sa magulang mo, o gusto mo lumayas, wala namang ganon. Parang ganon na rin. Okay. Bakit po ba? Sa 16, hindi na po kayo nag-aaral? Hindi na. So, itong lalaking ito na napangasawa po ninyo, ilang taon siya? Mga 40, mga ano na ata yun. Matagal na eh. Hindi po. Nung ikaw 16, tapos siya 40 plus na? 16, mga 17 siguro siya. Ay, abaw. 17, 16. Minor pa. Ano po yun? Saan po kayo dinala? Sa sa lola niya. Diyan din po malapit sa inyo? Sa Espanya. Pero matagal na yun. Yun nga po. Yun nga po. Kinikwento mo lang, no? Pagdating nyo doon, siyempre nagulat yung lula niya. Apo, sino itong kasama mo? Anong sabi? Wala, sabi, kasi yun, hindi na kasi kami umuwi noon kasi nga, diskuhan yun, para dyan. Tapos, dumiretso sa salula niya. Sinama lang niya ako. Naman mga tita niya, tito niya. Yun lang. Tapos, pwede ka matulog. Dapat sabi ko, uwi na lang ako. Medyo may katigasan po ba kayo ng ulo nung araw, nung kabataan mo? Okay. So, saan po kayo nag-disco? Sa bar po ba o sa piyesta? Dito lang po, malapit lang din sa amin. Uso pa ho yung disco-disco dati dyan sa inyo, yung baile-baile. Pagka piyesta, siyempre mayroong yan. Okay. Tapos inaya ka lang na ganito, sama ka, punta tayo doon kay Lula, ganon? So yun na, no? Doon po kayo natulog, nung gabing yun. Te, masakit? Wala. Anong sabi? Anong sabi ng nanay mo? Wala akong nanay, tita lang. Yung tita mo yung tinitirahan po niyo the time? Bakit po ba? Saan po yung magulang mo? Yan yung tita mo? Yan yung guardian mo bali nung panahon na yon. Okay. Sige, no?
Hello, kumare. Mayong hapon. Ito, kwento lang po na ito. Kwento. Oo. Okay. So, ayun, saan po ba yung magulang mo? Ba't ho kayo sa tita mo nagsistay nung panahon na yun? Bali, sa kanila ako nakatira. Aha. Yung magulang mo saan? Sa Pandakan. Pandakan, Manila. Oh, yun na nga. Siyempre. Yes, kasi yung papa ko kaya hindi na ako makikisiksikan sa kanila. Parang broken family po kayo. Yes. Kaya sa tita mo ikaw nag-stay. Tapos sa pangalawa. Pero medyo tampo-tampo lang ako sa kanila. Silos, inggit. Okay. So yun na nga, no? Parang pariwara ka na. Wala ka na sa katinuan. Kung sinong aya sa'yo. Disco, ganyan. Tama yun. Okay. So, yun na nga. Sumama po kayo dun sa naging asawa mo. Ano po yun? Din na po kayo umuwi sa bahay ninyo? Diyan ako umuwi. Dumadalaw-dalaw lang ako sa papa ko. Okay. Tumigil ka na rin sa pag-aaral the time? Yes. Hanggang nabuntis po kayo? Wala na, buntis na. Ngayon po, nung nabuntis ka, nanganak ka. Nung nanganak ka, Tatrabaho na, tapos mga anak. nagtatrabaho ka na rin. Ano po ba trabaho nitong asawa mo? Wala. Kain, tulog. Sus. So, ikaw din po ang naging haligi ng tahanan, ganun. Kumbaga, ikaw yung... Kaya iniwanan ko yan kasi namumugbog din yun. Wala naman trabaho. Wala nang trabaho, ikaw na naghahanap buhay. Tapos ikaw na yung silbing ilaw at saka haligi ng tahanan. Tapos, pagkagabi, pinapatayo mo pa yung haligi ng tahanan. Tapos, bugbugin ka pa. Oo. Kaya naghahanap na nga lang Aha. So, anong taon po yon kayo naghiwalay ng asawa mo? Matagal na. Mga inuling bata lang ata yung isang taon lang ata yun. Isang taon? Isang taon lang yung bata. Wala na. Aha. Isa lang po ba naging anak po ninyo dun? Oo. Tapos nag-asawa ko ulit. Okay. Tika lang. Huwag mo igalaw yung cellphone. Mahihilo na ako Ayun na. Nakipaghiwalay ka sa kanya, kinuha mo yung anak mo. Dinala ko. Tapos ngayon, kinuha naman nila ulit. Di nila binigay sa akin doon sa lula niya. Lalaki. Oo. Siyempre iniisip din nun siguro na kahit ikaw yung nanay, pero hindi mo rin maatupag kasi kung magtatrabaho ka. Ayun na nga. No? Hindi naman po kayo kasal? Hindi. Okay. Sa pangalawa lang. Sa pangalawa. Yung pangalawa na yun na pinakasalan po ninyo, Naman. Wala rin. saan po ninyo nakilala yun? Anloloko rin. Babaero din. Saan mo nakilala? Kusang pait niya pero babaero naman pala. Saan mo kasi nakilala yun? Sa trabaho ko. Tapos siya, taga Bulacan siya. Saan po kayo pumapasok dati? Sa Pandakan, malapit lang din doon sa papa ko. Parang factory? Okay. So, nung makilala ka niya, niligawan ka naman, okay naman sa una? Like that? Kung nung tumagalala na, nag-iba ng ugali. Mas maganda lang pala sila sa una. Nung pinakasalan mo, siyempre, okay naman siya sa tingin mo no? Ako nga pinakasalan, pero sumama naman siya sa kabit. Ikwento po ninyo, ba't nangyari yung gano'n na sumama, magkasama na po kayo sa trabaho, alam mo bawat galaw niya. Ano kasi yun, pangarap niya mag-abroad, nag-abroad siya, puntang Qatar. Ngayon, nung mag-abroad siya, hindi na siya nagpadala sa amin hanggang porket nag-abroad na siya, mayabang na siya, hindi na siya nagbibigay ng pera, wala. Nag-abroad po pala. Tapos siya nagbigay, tapos ninayaan lang kami, asa-asa lang sa mga tita-tita niya doon. Ilang taon po yung ilang taon lang ho kayo nagsama bago siya nag-abroad? Mga edad na ata ako noon, mga 32 ata. Ay, hindi, mga 20 lang ata Bata kong lalaki, mas mabata sa akin. Pero ilan po yung naging anak mo sa kanya?
Din. Isa din. Okay. Simula nung iniwanan niya ako, hindi na talaga ako nag-asawa. Hanggang ngayon. Hindi ako, simula ngayon wala. Boyfriend? Hindi ka nagka-boyfriend? Boyfriend naman, luloko lang yan. Hindi kilalanin mo sigurong maayos muna bago mo i-surrender yung bandera para walang sisihan. Pero yun nga sabi nila, hindi mo makilala yung isang tao kung hindi mo makasama sa isang bubong. At saka kahit magkasama na po kayo sa bubong, okay naman yung pagsasama nyo, isang dekada, pangalawang dekada, pag pangatlo, lumala, no? Nag-iba na. Kaya hindi mo masabi talaga kung may totoo. Kasi sa isang iglap lang, di mo alam na dahilan, nagbabago ang ikot ng buhay, pag-iisip niya, ba't na nagawa yung ganong bagay? Di po ba? Meron po dyan, okay, hanggang pag senior nila, okay. Umabot lang ng 70 years old na naging M na si Mister. Mahilig na sa mga babae. Ganon, di ba? Nag-abroad na yun, ako. Pag umuwi doon sa kabit, di sa amin. Okay. So, nangiwa na sa iba. Hindi na ho yun nagpaparamdam sa'yo, nagsama na po talaga sila. Ngayon, okay na sa akin yun kasi may sakit naman siya ngayon Karma na yan. Nagtatrabaho po kayo para sa anak po ninyo. Okay. Pero yung panganay niyo po na doon sa lula niya dati, andyan po sa inyo ngayon yung anak mo? Nasa Pandakan. Sa side ng lalaki? Okay. Lalaki. Yung isa na sa akin. Ilang taon na po yan ngayon, yung bunso mo? 21. Magto-22 na pala siya. Wala pang asawa? Hindi pa, girlfriend. Nagtatrabaho, nag-aaral? Tapos yung girlfriend niya, nag-aaral pa, nursing. Siya nagtatrabaho? Okay na yun. So at least ikaw, yung una mo na yun, may pamilya na rin? 24 years old, meron na rin. Kaso lang, wala dito sa akin. Siyempre, lula nagpalaki no? Pero kilala ka naman bilang nanay niya. Kinuha nila yun sabi ko, di alagaan nyo. Yung tatay po nun, yung una mong naging asawa? Naglakad-lakad na sa gilid, mga adik-adik. Yung mga lalaki minsan na nakahubad-ubad, no? Ganun, nagdadampot ng... kasi may mga pinagdaanan nga, no? Hindi na i-correct na maaga. Siguro naman na bata pa ho kasi nag-asawa, nagsama na kayo. Tapos may mga kasi nabigla siguro sa mga nangyari sa buhay. Meron ganun, no? Kailangan advice sa mga magulang, i-guide sila. Pero dahil nga sa inyo, nung ikaw, wala ka na rin magulang, sa tita mo ikaw. Tapos siya, parang hindi rin siguro inintindi na magulang, no? Kaya ganun. Pinto lang ko na ito. Sasali ka ulit mamaya, ma'am, sa mamayang gabi. Mamayang gabi, hanapan kita ng mapapangasawa na talaga. Anong oras naman yun? Alas 8. Akala ko ba naman na sumali ka na din? Sige, okay yun. Nasa bahay na ako sa kabila. Dami mo namang bahay kasi. Sige. Mamaya marami po yan pag maraming gustong makipag-usap sa'yo kasi napanood ka na nila ngayon. Ngayon po, anong pinagkakabalahan mo? Dito ako sa tita ko nag-alaga ng bata. Okay. Apo niya. Hello, kamare. Hello. Hi. Apon po. Ayan, nanonood yun ako. Kaya pala. Sige. Kita-kits na lang tayo mamayang gabi, ha. Ipa-priority po kayo ni manager. Lahat po ng mga sumali sa Love Lines. Maraming salamat. Manonood po, Sir JJ. Ay, dalaga ka po ba? Juda na. Ay, Pwede. Idol ka niya, DJ. Ilang taon na, kumari ko? Ilang taon ka na? 60 na po. Ganyan talaga yung mga edad na gusto ko.
Nanonood ako minsan. Natutuwa ako sa inyo pag nanonood ako. Ay, ako din. Maraming salamat ha. Thank you. Okay, sige. Kita-kits na lang mamayang gabi. Bye-bye. Ma'am, ano po pangalan? Wena, mula sa may Quezon City. Nanonood plus kumari ko. Oras natin, 20 minutes after 3 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Maulaning hapon sa atin pong lahat, ano? Biglang lumakas ang buhos ng ulan ngayong hapon, ha? Kanina, medyo nakita ko na yung kilay ni Haring Araw, pero biglang nawala, eh. Oo, makapal ang kaulapan. Ngayon, bumuhos na talaga, napakalakas. Ingat-ingat, ha? Kasi yung bagyo, halos sunod-sunod. With this, ladies and gentlemen, ako po ay magpapaalam na sa inyo pong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy abroad. Maraming salamat. Kita-kits na lang po tayo alas 8, mamayang gabi po. Ako po si Abian Mojel, ang inyong radio and video jockey. Keep safe, keep smiling, God bless. Magandang hapon, Pilipinas! I love you! Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino. Serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Digital Radio. John FM 80.7. More cheesy favorites just for you. This is your world in local radio. Abian Mojel. Abian Mojel. Kulang ba ang aking pag-ibig kung kaya ako'y hindi mo pinapansin? Ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin at aking susundin upang ang puso mo'y makakasin. Feel the music of Yulcena Mix Club DJ. Ikaw ay simbahin. Ngayon ako'y hindi mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip ko damdamin. Tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. DJ Bukor Remix. Baka merong iba dyan sa puso mo. Kaya ako'y balewala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? NMC Mix DJ. Ikaw
Mix Club DJ. Santa Barbara Mix Club DJ. Santa Barbara Mix Club DJ. DJ Rap. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world's local radio. Abian mo dyan. Abian mo dyan. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Master Sound. Master Sound. DJ Neil in the mix.